So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So napakaulan sa labas, may bagyo yata. Hindi ko alam may bagyo yata pero biglang lumakas ang hangin, biglang lumakas ang ulan. Kaya dito muna tayo nag-vlog sa loob ng kwarto ko. Okay? Ito kasi ay vlogging room na hindi pa tapos. Okay? So under construction pa ito. Anyway, dito muna tayo para kahit paano makapag-vlog tayo kasi mahalaga po sa akin ang inyong mga bawat katanungan na tinatanong para mabigyan po natin kaagad ng mabilis ang kasagutan. Okay? Araw-araw po natin binibigyan ng pansin para po sa ganon, hindi po tayo nahuhuli at para rin po sa ganon, mabilis niyo pong mai-apply yung mga kasagutan na aking ibibigay sa inyo. So mga kamamay, bago po natin ito simulan, lagi ko pong hinihiling if ever nakakatulong, yung mga advice, yung mga recommendations ko pagdating sa inyong pagmamanok, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So simulan na po natin ito. Ang una po nating katanungan mga kamanok ay galing kay Jenny Guban. Idol, ano po ba ang dapat paano po dapat ang pagbibigay ng dextrose powder pag tayo ay may pinapalusog na manok? Dapat ba, araw-araw ba o 2 beses lang sa isang araw ang pagbibigay nito? Salamat po, Idol. Okay, so ang pagbibigay po natin ng dextrose powder ay kung kinakailangan lamang. Kung ang ating mga alaga ay madalas na hinihingal, saka tayo magbibigay. Pero kung ang ating mga manok naman ay maayos, hindi hinihingal, walang dahilan. Para lang tayong nagbibigay ng bitamina sa isang manok na walang sakit, sa isang manok na hindi nangangailangan. Bakit tayo magbibigay ng maintenance? Bakit tayo magbibigay ng bitamina kung malusog naman ang pangangatawan? So masyado lang tayong gumagastos. Okay? Ang ating mga bitaminang ibinibigay kung kinakailangan lang. Pero kung ang tanong mo, dextrose powder, kung makikita mo na palaging mainit sa lugar ninyo, laging hinihingal ang mga manok, saka po kayo magbibigay. Okay? Yan po kasi ay pang-hydrate ng katawan. Kung nadidehydrate ang katawan, pang-rehydrate po yan ng katawan para hindi masyadong palaging hinihingal, hinahapo ang inyong mga manok. Okay? So kung magbibigay ka niyan, pwede araw-araw. Basta kinakailangan. Kung palaging mainit, pwede kayo magbigay araw-araw. Pero isang beses lang sa isang araw, okay na po yun. Pwedeng sa tanghali, pwedeng sa umaga. Basta maka-intake yung manok, okay na po yun. Wag lang umaga, hapon, tanghali, wag ganun. Masyado kayong magagastusan pagka ganyan. Kailangan din ng manok ang plain water. So next question po tayo mga kamanok. Ito galing kay Anton Martinez. Magandang gabi po. Paano po mag-change feeding? Gusto ko po sanang itry yung Enerton ko sa mga 3 months old and half. Sinubukan kong bigyan pero hindi nila inuubos kahit konti lang ang aking ibinibigay. Okay? Kapag ganyan po mga kamamay, pwede po kayong magpurga muna. Magpurga muna kayo. Pag nagpurga kayo, mag-i-skip po kayo ng meal. Ibig sabihin, pag nag-skip kayo ng meal dahil nagpurga kayo, tataas ang appetite ng manok. Okay? Kasi dito sa akin, hindi na po ako namumroblema sa change feeding. Kasi pag nag-change ako ng Enerton, nagwa 1 day, 1 eat na rin po ako sa kanila. Ibig sabihin, isang beses na lang ako nagbibigay ng pagkain sa kanila. At sa susunod kong pagkain, pag nag-change feeding ako, 30 grams, then sa sunod kinabukasan, 40 grams, then 50 grams, kinabukasan ulit, then 60 grams. Pag hindi inubos yung 60 grams dahil sobrang dami, babawasan ko yan. Kung hindi inubos, aalisin ko. Then kinabukasan uli, ibababa ko ng konti ang dami. Pag inubos, kinabukasan uli, dadagdag ulit ako. Pag hindi inubos, babawas ulit ako kinabukasan. Ganun lang, taas, baba, taas, baba. Kapag hindi inuubos, binabawasan ko. Pag inuubos, tinataas ko ng bahagya. Pag inubos, tinataas ko ulit bahagya. At habang lumalaki ang manok, mas nangangailangan siya ng mas maraming pagkain. At doon ako nagtataas ng grams, ng gramo ng patoka, hanggang sa maka-adapt siya sa 60 grams. Okay? Sa change feeding, kagaya nung sa'yo, kung 2 times per day ka nagbibigay ng pagkain, umaga at hapon, kailangan mag-skip ka muna. Kailangan mag-fasting, magbigay ng pamurga para tumaas ang appetite, para kahit konting pagkain lang ang makain ng manok, malaki ang feedback sa pagganda ng katawan. Kasi minsan, konti na nga lang yung kinakain ng manok, okay, hindi pa ma-absorb ng katawan dahil sa mga bulate.
Kaya please mga kamamay, kung mag-change feeding po kayo papunta sa Enerton, kailangan konti lang ang bigay, magpurga muna kayo. Okay, so maliwanag tayo dito ano. Next question po tayo. Ito galing kay Fortunato Hinay. Ayan, so idol, magandang gabi. 10 hours ago yung tanong niya. May sipon ang alaga kong manok. 3 months old. Anong gamot na mabisa ipainom idol? God bless. Idol from Bohol. Okay? So kapag ka ganito, i-check mo yung sipon. I-declag mo muna to. Pag dinideclag po natin, irarab po natin, okay, yung pinakangala-ngala ng manok. Para po yung sipon lumabas. Sigurado po ako pag may sipon yan, pag inirab po ninyo, yung pinakangala-ngala ng manok, ang daming sipon yan. Yun ang kailangan yung alisin. Kasi pag hindi nyo po inalis, yung mga lumalabas na sipon, yun ang tutunawin muna ng antibiotic bago niya tuluyang alisin o i-release lahat ng bakterya sa loob. So kapag ganun karami yung sipon na hindi nyo naalis, hindi nyo diniklag, ubos na, tunaw na ang antibiotic, hindi pa na niya naaalis lahat ng infection. Pero kung maaalis nyo po yun, mas mabilis po ang paggaling. So I advise kapag ganyang maliliit pa, Doxilac. Doxilac tablet, maliit lang siya mga kamamay. Pag binigay nyo sa kanila, sigurado ako, maaalis ka agad ang kanilang sipon. Okay? So, gawin mo yan, kamamay, ng 3 to 5 days. Kung hindi kaya ng 5 days, hanggang 7 days. Po, mas maganda dyan, wala munang kain. Okay? So, Sir Fortunato Hinay, sana ay makatulong ang simpleng advice kong ito. So, next question tayo, mga kamanok. Okay. Ito po galing kay Audrey Reyes Cubio. Ayan. So, idol, paano mag-ferment ng Jackie Oats? Pasensya na, beginner pa. Okay. So, napiyok na. Okay. So, wala pong problema kahit beginner ka pagdating dito sa ating vlog o sa ating channel. So, yun nga pong gusto nating ma-educate eh. Tsaka yung mga nagtatanong na ganyan. So, maraming salamat sa pagtatanong at curious. Kasi alam niyo po ba mga kamamay, kapag ang isang tao po ay matanong, balang araw dadaigin pa niya yung marunong. Kasi bakit? Kasi hindi siya humihinto na magtanong. Kasi hindi siya humihinto na tumuklas ng tumuklas. Kaya ako ay natutuwa sa mga taong mahihilig magtanong. Kasi sila yung may potensyal na lumago pa sa isang bagay, na lumago pa sa isang sitwasyon. Kaya mga kamamay, sa mga newbie, huwag kayong matakot magtanong. Diyan nagsisimula ang pagiging matalino ninyo sa pagiging curious palagi sa mga bagay-bagay. Okay? So sagutin na natin yung tanong ni Audrey Reyes. Paano daw mag-ferment ng Jackie Oats? Simple lang po, ito ay kayang-kaya kahit mga newbie. Bumili lang kayo ng Jackie Oats, yung parang palay. Sa mga gustong kumuha nito, maglalagay ako ng picture dito. Pag may lumabas na picture, products, click nyo lang po yon. Makakakuha po kayo. Okay? So, pag nakakuha po kayo niyan, mineral water po ang gagamitin natin sa pagbababad. Kumuha lang po kayo ng isang malinis na lalagyan, nasasapat po yung inyong kailangang Jackie Oats. Okay? Kung halimbawa kumuha ka ng isang jar, kalahati niyan ang Jackie Oats. Ang tubig o mineral water na ilalagay mo dyan is kalahati din po. Kung gano'n kataas ang Jackie Oats, gano'n din po kataas ang tubig. So, 50-50% po ang kailangan nyo po dyan, tubig at yung Jackie Oats. So, ngayon, ibababad mo yan ng 1 linggo. Wala ka nang dapat ilagay, hindi ka na maglalagay ng kung ano-ano pa. Kung ano man yung nakikita mo, naririnig mo, tubig at Jackie Oats lang ang kailangan natin. Kasi yan ang natural fermentation. So ngayon, pag nahalo mo na yan, tatakluban mo na yan. Ipatong mo lang o isang pihit lang, okay na yung fermentation mo. Ilagay mo lang sa medyo malamig-lamig na lugar, araw-araw mo lang haluin hanggang makapag 7 days. Pag nag 7 days na yan mga kamamay, diyan na mag-i-start yung magandang fermentation process na ginawa mo pagdating dyan. Kung mapapansin mo, yung amoy hindi ganun kaganda, normal po yan. Ganyan po talaga ang process ng pagbuburo. Mas maganda po yan. Mas maayos po yan. Sadya pong mabansiw ang amoy, sadya pong mabantot ang amoy. Fermentation process po kasi ang ating ginawa. Okay? So sana makatulong at sana naririnig nyo yung mga sinasabi ko kasi ang lakas ng ulan dito. So next question po tayo. Ito galing kay Jomar Gonzales. Boss, tanong ko lang po yung manok ko kasi may bumblefoot siya, kaya lang walang butas or sugat.
Ano po kaya ang solusyon dito? Sana mapansin niyo po ako. Kapag ganito mga kamamay, antibiotic lang ang binibigay natin dito. Okay? Tablet antibiotic lang ating ibinibigay. Okay? Check mo yung manok kung hindi siya nai-stress, kung ano pa man. Ang akin kasi kapag ganyan, inilalagay ko siya sa sa TV. Para sa ganun, hindi niya masyadong damdamin yung stress, makakapaglakad-lakad siya, then bigyan mo po ng antibiotic. Wala po tayong magagawa, hindi tayo po pwede magbigay diyan ng injectable antibiotic. Kasi baka masaktan lang o may stress lang yung manok. So ano lang, oral antibiotic lang, 3 to 5 days ang pagbibigay. Then observe natin yung kung ano man ang magiging result pagdating sa katawan ng ating mga alaga. Okay? So last question po muna tayo. Okay, ito galing kay JM Place. Kamamay tanong lang, pwede kayang hayaan lang sa syringe ang injectable supplements? Di kaya ito masira kung hahayaan lang sa syringe? Sana masagot mo, kamamay, salamat from Laguna. Okay, so yung mga injectable supplements natin, nakalagay lang sa syringe. Okay? Halimbawa, 0.5 or 1 ml or 5 ml, hindi ko po advise na dyan nyo lang palagi sila i-stack sa syringe. Kasi possible, sumingaw yung gamot, yung supplements, at hindi na po ito ganun ka-effective pagdating sa ating mga alaga. At ang masama dito, ang worst dito, baka makakontaminate pa sa ating mga manok. Baka may mga gabok, okay? O kaya naman, dumi, tapos bigla po natin ibibigay sa ating mga alaga. So, napakasayang naman. Kung kayo po ay mag-i-stack sa ganyan, okay, after an hour lang, hindi po pwedeng pagkabukasan, masisira po yan. Okay, so kung hanggat maaari, kumuha ka na lang ng bote, dun mo ilagay, maganda silyado para hindi sumingaw, para hindi masira, okay, yung mga injectable supplements na yan. Alright? So mga kamanok, sana makatulong ang simpleng mga advice, simpleng mga payo tungkol sa inyong pagmamanok. And hopefully, mas marami pang katanungan ng ating masagot sa susunod na mga video. So mga gusto magtanong, lagay nyo lang po yan sa comment section at next video pag-usapan natin. Wala pong bayad yan. So gawin nyo lang, mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ibaba. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.